Magsisimplify naman tayo ng mga radical expressions ngayon. So, ang una nyo dapat malaman, alam nyo dapat yung mga parts ng isang radical expression. So, dito, ito yung usual na nakikita nyo na mayroong square root sign na may number na may square root sign. So, meron siyang mga specific parts. Like, itong number na to, tinatawag yung index. Tapos, yung number sa loob ng radical will be your radicand. Tapos, itong symbol na to, syempre, yan yung radical sign. So, yan yung mga parts na or tawag doon sa mga bawat parts ng isang radical expressions. So, that sa mga previous lessons natin na tutunan nyo mag-simplify ng complex fractions, na tutunan nyo mag-simplify ng radicals or numerical value ng radicals, kaya alam nyo na ang square root of 9 is simply equal to 3. Ang square root of 12 naman, pwede mo siyang i-factor out, kaya meron kang 2 square root of 3. Ang negative square root or negative number inside the square root can be replaced by an I, kaya yung negative or square root of negative 81 is 9i. At ang square root of negative 7, kahit wala siyang, hindi siya perfect square, ay pwede mo i-simplify as I squared of 7 kasi complex or imaginary number siya. Now, sa lesson natin ngayon, matututunan nyo kung paano mag-simplify ng mga radical expressions tulad ng mga to. Yung square root of 15x squared, ay masisimplify pa natin kahit may numerical value ka at meron kang variable. Ang square root of 50x squared y cubed, simplify din natin mamaya. At matututunan din natin mag-multiply ng radicals at mag-add or mag-combine ng mga radicals. Now, dito sa mga examples ko, hinati ko siya sa dalawa. Isa, yung visual representation kung paano mag-simplify ng radical expression. At yung isa naman is kung paano mo siya dapat i-visualize using an algebraic method. So, yung square root of x to the fourth, kapag isi-simplify mo siya, pag in-expand mo yung mga x's mo, since meron kang exponent of 4, ibig lang sabihin niya, meron kang 4 na x's sa loob ng radical or radical symbol. So, yung mga radicand mo is x, 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 x. At since square root yan, kailangan mo igrupo or kumuha ka ng mga dalawang pares o isang pares ng mga x's at pwede mo siyang ilabas. So, dito meron na kayong dalawang pares ng x's. Kaya yung 2x's na to, pwedeng mong pagsamahin at gawing isa. So, wala ka ng radical sign. So, meron kang x squared. So, yan yung visual representation or expansion method kung paano nangyayari na is-simplify natin yung expressions inside the radical. Now, algebraically, kung meron kang square root of x to the fourth, ang gagawin mo lang is to mentally divide yung exponent by the index. So, yung 4 over 2 mo, pag sinimplify mo siya, using the law of exponent, change mo siya into x raised to 4 over 2. At 4 divided by 2 is simply 2, kaya x squared yung sagot. So, either method mag-work. So, I suggest kung hindi nyo pa kaya ma-visualize yung algebraic method, pwede nyo i-expand yung mga x's para mas makita nyo kung paano nangyayari yung simplifying ng radical. Now, number 2 naman, iba naman yung index ko. Dito yung index ko, hindi nyo nakikita kasi ang index ng square root ay 2 at hindi na siya sinusulat. So, dito naman, ang index ko is 3, kaya meron tayong cube root of x to the 8th. So, ang cube root of x to the 8th, pag in-expand mo siya, meron kang 8 x's sa loob ng radical sign. Since yung index mo is 3, ibig sabihin, gagawa ka ng group of 3 at hahanap ka ng ilang group of 3 na pwede mong ilabas ng radical symbol. And in this case, meron akong 1, 2 groups of 3 na pwede kong ilabas at meron akong natirang x and x na hindi mo pwedeng igrupo, kaya yung mga hindi pwedeng lumabas kasi wala silang kagrupo will stay inside the radical. Kaya yung simplest form nitong expression na to is x squared cube root of x squared. So yan yung visual representation. Now in algebraic method, pag change mo siya into fractional exponent using the law of exponent, meron kang x raised to 8 over 3. At pag dinivide mo or sinimplify mo yung iyong improper fractions, 8 over 3 can be simplified into 2 and 2/3. So yung 2 na to, ito yung exponent mo na nasa labas ng radical, at itong 2 na nasa numerator will be your exponent sa loob ng radical, at syempre yung 3, yun yung index mo. So algebraically, ito yung nangyayari sa simplifying of radical.
Now, meron tayong mga iba pang examples. At this time, hindi lang mga x's yung makikita nyo. Meron na tayong numerical value at saka expressions or variables sa loob ng radical. So, yung third example ko, meron akong square root of 9x squared y to the fourth. At kung i-expand ko siya, yung 9, pwede ko i-factor out into 3 times 3. At yung x, dalawang x's. Yung y, meron kong 4 na y's. So, since square root siya, so ibig sabihin, kailangan ko ng mga pares. So, meron ko isang pares ng 3, isang pares ng x, isang pares ng y, at isa pang pares ng y. So, walang natira sa loob ng radical ko, kaya mawawala na yung radical sign. At ang matitira na lang yung mga pinagpares-pares ko. So, 3x and y squared. So, yan yung simplified version ng number 3. And algebraically, pag kinuha mo yung square root of 9, it's giving you 3. Pag kinuha mo yung square ng x squared, it will give you x. At square ng y to the fourth, meron kang y squared. At pag sinama-sama mo sila, meron kang 3x y squared. So, again, kapag sanay na kayo, hindi nyo na kailangan pang i-expand yung mga variables at expressions nyo. Pwede nyo na lang siyang i-visualize as a exponents na fractional form. Yung number 3 naman, meron tayong cubed root of 16x to the fourth y squared. At i-expand ko ulit siya. So, yung 16, meron akong 2 times 2 times 2 times 2. At yung x, meron naman akong 4 na x's. At yung y, meron akong 2 y's. So, since cube root yan, kailangan ko ng mga tatlong magkakapareha. So, I need a group of 3. So, ito yung first group of 3 ko. Dalawang 2's. Tatlong 2's. So, meron akong isang grupo na pwedeng ilabas. At meron akong leftover na isa. Tapos, sa mga x's naman, meron akong grupo ng mga x's. At meron akong leftover na isang x. At sa mga y naman, hindi ko siya kayang igrupo ng tatlo. So, yung dalawang y's na yan will just stay inside the radical. So, yung mga pwedeng lumabas is yung 2 at saka yung x. Kaya nasa labas siya. Cube root of yung mga naiwan. Yung 2x and y squared. At ito naman yung algebraic version niya. So, yung cube root ng 16 is 2 cube root of 2. Yung cube root ng x to the fourth is x cube root of x. At yung cube root ng y squared is cube root of square root of y squared. At pag pinagsama-sama mo sila, parehas lang yung lalabas. Ngayon naman, mag-multiply naman tayo ng mga radicals. At meron ako ditong square root of 3 times square root of 5. At ang pag-multiply ng radicals ay madali lang. Kasi ang kailangan mo lang gawin is i-multiply yung mga radicand. So, dito yung radical natin is 3 and 5. So, you can multiply them and you'll have 15. So, since the square root of 15 mo is prime number, so hindi mo na siya pwedeng i-simplify using the square root. So, square root of 15 lang yung sagot. So, yung number 2 naman, minsan, imbes na pagsamahin natin sila agad, pwede natin mag-simplify, pwede natin i-simplify yung isa sa mga factors or isa sa mga terms, and then proceed to multiplication. Like this one, square root of 4 times square root of 3. Pwede kayo mag-multiply ng 4 times 3, that will give you 8. But what I did is, sinimplify ko na sa square root of 4 by taking, kasi alam ko naman na yung square root of 4 is 2. And then yung square root of 3. Pag nag-multiply kayo ng real number at radical, pag samahin mo lang sila at meron kang 2 square root of 3. So yan yung pag-multiply ng radical na ganitong version. At yung number 3 naman, I have square root of 12 times square root of 10. So ito try ko uling i-simplify yung bawat factors and then tsaka ko sila pagsasamahin. So yung square root of 12 ko, alam ko na pwede ko siyang i-simplify into 2 square root of 3. At yung square root of 10 naman, wala na siyang pwedeng i-simplify kasi yung factors na 2 and 5, wala namang perfect square na factor. Kaya square root of 10 lang siya. So, ang mangyayari, i-multiply ko yung mga radicand at yung real number ko sa labas ng radical will stay outside. Kaya meron akong 2 square root of 3 times 10 which gives me 2 square root of 30. So, maraming techniques na pwedeng gawin sa pag-multiply ng radicals. At madidevelop nyo yan through time. So, the more examples na isusolve nyo or simplify mo, mas magiging komportable kayo sa pag-simplify or pag-multiply ng radicals.